Magandang araw sa inyo lahat. Ang mapapag-usapan natin ngayong araw ay isang makabuluhang talakayan patungkol sa panganib na krisis na kinakaharap ng North Korean missile. Sa gitna ng malalim na kagubatan sa hilagang bahagi ng Korea, may nangyayaring masalimuot na operasyon. Ito ang pagtangkang ilunsad ng pinakamalaking ballistic missile ng North Korea, ang Hwasong-15. Tampok ng operasyon ang komplikadong proseso ng paghahanda at paglunsad ng missile na naglalayong tumama sa US mainland. Paghahanda para sa lunsad ng missile. Sa madilim na oras ng gabi, mga teknisyan at sundalo ng North Korean military ang nag-aalisa ng camouflage netting mula sa entrance ng deep underground bunker. Ito ang entry point ng Hwasong-15 missile na itinago sa ilalim ng lupa upang hindi ma-detect ang mga spy satellite ng Estados Unidos. Ang pag-alis ng camouflage ay bahagi ng prosesong maglalabas sa missile mula sa kanyang pagkakahinulayan at isang malaking truck ang maingat na inuwi mula sa converted mine shop. Dala ang napakalaking Hwasong-15 missile na may kapasidad na magwasak ng malaking bahagi ng isang syudad kapag pumutok ito. Ang pagsisimula ng missile launch. Sa paglilitis ng gabing iyon, ginamit ng mga Koreanong sundalo ang primitibong telepono para sa makipag-ugnayan kay Kim Jong-un o ang leader ng North Korea. Sa kanyang utos, nagsimula na ang proseso ng pagtaas ng Hwasong-15 missile mula sa underground bunker. Unti-unti itong umaangat patungo sa langit habang ang mga spy satellite ng Estados Unidos ay nagtutok sa kanilang thermal sensor upang bantayan ang kilos ng missile. Alerto naman sa US Space Command. Nang makita ng US Space Command ang thermal flume ng Hwasong-15, agad silang nagpadala ng alerto sa kanilang mga commander at sa kanilang missile defense system. Ang paglilunsad ng ballistic missile ng North Korea ay nagdudulot ng tensyon sa buong rehiyon at ang Estados Unidos ay nagtakda ng mga hakbang para sa posibleng depensa at counter-attack. Ang pagtanggap naman ng Pangulo ng Estados Unidos sa situation mo. Sa gitna ng kaganapang ito, tinawagan ng Pangulo ng Estados Unidos at agad siyang dinala sa Situation Room sa loob ng White House. Dito nakapagpasya siya ng mga susunod na hakbang upang protektahan ang kanilang bansa laban sa posibleng nuclear attack mula sa North Korea. Ang paghahanda para sa depensa. Sa pangunguna ng US Space Command, nagpadala sila ng mga order sa radar installation sa South Korea at Japan upang simulan ang tracking ng missile. Ang mga sea-based radar sa US naval vessels ay dinikit sa surveillance efforts. Sa mga surveillance efforts, habang ang mga interceptor sa Hawaii, Guam at South Korea ay nag-activate para sa kanilang terminal defense base. Ang pagsisimula ng ground-based Malkers Defense System sa Fort Greely, Alaska at Vandenberg Air Force Base sa California, inactivate ang ground-based Midcourse Defense System ng Estados Unidos. Ang mga interceptor na ito ay naglayong masugpo ang missile sa midcourse base nito bago ito makarating sa terminal base at maging panganib sa US mainland. Ang alerto sa posibleng target. Batay sa tracking data, nakutukoy na ang Hawaii ay hindi ang target ng missile, kundi maaari ang kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Sa kabila nito, nagpatuloy ang US military sa kanilang mga paghahanda para sa anumang posibleng senaryo, kabilang ang paghahanda para sa nuclear response at ang pag-activate ng lahat ng kanilang nuclear triad.
ang mobilisasyon ng Special Forces at preparasyon para sa labanan. Samantalang ang Pangulo ng Estados Unidos ay nasa Air Force One, nagsimula na ang mobilisasyon ng Special Forces ng US at South Korea. Ang kanilang mga Black Hawk helicopters ay handa nang ipasok ang North Korean nuclear sites upang manutrialize ang mga armas na kaaway bago ito magamit laban sa kanila. Ang pagtakbo ng digmaan at ang mga tactical na hakbang sa hangin nagpapalibat ng mga US at South Korean alert aircraft bilang paghahanda ng isang posibleng offensive laban sa North Korea. Sa lupa, ang US at South Korean armies ay nagsisimula na sa kanilang pag-atake habang ang mga US warplanes ay papalapit na sa Hermit Kingdom. Ang hamon ng trap at decoys. Sa paglipas ng oras, ang North Korea ay nagpakawala ng mga decoys at trap upang ilihis ang atensyon ng mga missile defense system ng Estados Unidos. Ang ganitong hakbang ay nagpapalabo sa pagtukoy ng tunay na warhead mula sa dummy warhead sa nilalaman ng missile. Ang pagtugis at pag-intercept. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, nagsimula na ang US Peace Command sa pagtutok ng mga interceptor upang durugin ang nagbabantang warhead bago ito makarating sa kanilang target sa lungsod ng mainland. Ang muling panganib ng nuclear attack. Sa kabila ng tagumpay ng US Peace Command sa unang intercept, nagpatuloy ang panganib sa nuclear attack mula sa North Korea. Ang kanilang nuclear triad ay nanatiling alerto, handa na sumugpo sa anumang posibleng missile attack. Mga hakbang para sa depensa at kahirapan ng serye ng digmaan ang iniwan ng dokumentaryong ito. Para sa mga manonood, ay iniwanan din sila ng kaisipan sa mga potensyal na kahihinatnan ng mga pangyayari sa Korean Peninsula. Sa huli, ang mga isyong tinalakay ay nagpapakita kung gaano kakritikal ang geopolitical na kapayapaan sa rehiyon at kung paano ito maaaring magbago sa hinaharap. At dito na nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayong mga kaalaman para dito sa video na ito. Kung kayo ay natuwa, huwag niyong kalimutan i-like at subscribe ang ating YouTube channel.